Hello kabayan, magandang araw at magandang gabi kabayan. Magkwentuhan tayo kabayan about sa trabaho ko dito bilang isang latero dito sa Pilipinas. Ito, magandang skill to sa kabayan, pwede sa mga apo nyo, mga anak nyo, o kaya mga pamangkin nyo. Apo, pamangkin, walang problema kabayan. Pag sa tingin nyo, hindi nyo kaya, pag mano-mano to sa kabayan, mahirap to. Ito hindi gano'ng mahirap to sa kabayan, pero mahirap ito kabayan, no? Sa pag-aaral kasi magastos yung pag-aaral. So ganito kabayan, ganitong skill maganda. Yung mga skill worker kayo ngayon. So experience lang. So pwede ka mag-welder. So pwede ka mag-pintor. So pwede ka mag-karpentero. Yung mga ganyang skill kabayan, basta sa tingin nyo kabayan, medyo yung pamangkin nyo, kaya yung anak nyo hindi mahilig sa pag-aaral, tapos sa tingin nyo naman pagpaaralin nyo wala namang yung grado mababa naman, sa tingin nyo ano bang mas maganda? So mas maganda pag ipa-experience nyo sa anong magandang gusto niya, kabayan, mas maganda to. Anong hilig? O mechanic, o pwede car mechanic, motor mechanic, mas maganda yung kabayan, malakas din ang hiring yan. Pintor, yung mga kung mahilig sa sasakyan, o pwede yun. Latero, pintor ng sasakyan, automotive, so maganda yun. Katulad ko, latero, walang gastos to kabayan, o hindi ka pwede mag-aral, hindi mo pwede pag-aralan to. So hindi ka gagastos ng malaki kung mag-aaral ka ng college. So kahit mas maganda nito kasi kahit elementary ka lang, high school graduate, walang problema. Base lang sa experience kung unang trabaho mo. Katulad sa akin, so igaya natin sa akin lang kabayan ha. Ako, ang trabaho ko, kasi nag-aaral ako kabayan, medyo mahina ako sa klase, mahirap naman yun pag ipagpatuloy natin yung pag-aaral na mahina naman tayo sa klase. So alam naman natin sa Pilipinas, mayroon tayong board passer tayo niyan. Pag matapos tayo sa college tapos hindi tayo maipasa yung anong gusto natin, wala din, walang mangyayari. Kahit sa police, mag-exam ka, sa teacher, mag-exam din, engineer, mag-exam din, ano na yan. Hindi pwede, ano yung mga pag-aaralan natin na, yung seaman naman, kailangan malunong kang lumangoy, hindi ka tapos dagat. Mayroong taong tapos dagat, katulad ko, ako, sa akin lang, tapos dagat. Mas maganda to sa kabayan, mas maganda, yung mga skill. Ako nga kabayan, base sa experience ko, ako welder ako. Pero sa tingin ko, welder, sa mga trade test kasi, bagsak tayo sa mga sukat-sukat, mahina ako sa math kabayan base lang sa akin lang to ha, mahina ako sa math, kaya naisip ko ano bang mas maganda, kasi welder naman ako. So ang ginawa ko, sa Cebu kasi ako kumayan, mas maganda pa maglatero na lang. Sa Cebu naman, sa atin naman acetylene gamit nun yun yung sinasabi na acetylene welding. So acetylene, so mas maganda. So sanay ako sa repair, yung mga repair, body repair. So sa Cebu naman, hindi yung napasukan ko naman, hindi naman siya malaking kumpanya, establishment lang sa yung multicab. So ibig sabihin, galing sa multicab, repair lang, mga body repair, palitiro lang tayo, welding sa acetylene. So yun ang in-experience ko. Kasi pag ipagpatuloy ko yung college ko kumayan, hindi so una 1 year lang tayo sa college, yun lang inabot natin. Pero itong latiro kabayan, mas maganda to kasi kahit pa elementary ka lang, hindi ka natapos ng elementary, walang problema, basta experience mo lang, importante yung experience. Kaya payo ko sa inyo kabayan, mas maganda pag sa tingin nyo yung anak walang gana, ano bang gusto sa anak, tingnan nyo kung anong gusto sa anak. Basta gusto mong builder, malakas sa abroad, kung gusto mong mag-abroad. Pag sa atin naman, alam mo naman sa atin sa Pilipinas, kahit sa Pilipinas, yung ganitong trabaho kabayan, hindi ka mawawalan. Kasi nung umuwi ako galing sa Saudi, ang daming trabaho. Basta kabayan, Toyota Yaris kabayan, hatchback. Yun ang sinasabi ko kabayan, 2017 model, Ang ganda ng kulay. Alam tayo sa hindi pa ka-aksidente, pati yung sa Pilipinas, pag welder ka, pwede ka
Ano? Doon sa mga Ang company gandang ng kulay. Peter Pati Pan ito, eh. tama. Naman Dito ng bago to sa kontraktor. kabayan. Ito bago to. Tanggap ka din doon. Hindi din mahirap. Printer bago rin yan. Tapos yung Blending yung pag-automotive ka, sa ngayon sa atin nga ba yung automotive, kailangan ka mag-aaral. Pagkatapos na mag-aaral, 4 years yan. Pagkatapos ng pag-aaral, experience na naman. So medyo mahaba-haba. Yung pintor sa sakyan, mas maganda. Kasi yung pintor, ganun din, parehas lang sa latero. Tapos ano pa, yung carpenter kabayan, mas maganda din yan. Maganda experience niya, walang pinag-aaralan ganyan. Pasok rin, experience lang. Mas maganda. Ganun yung technique. Kasi pag mag-aaral ka pa ngayon, ang haba ng piso. Tapos sa tingin nyo, yung anak nyo medyo malabo eh. Iisipin natin yung anak ko mag-aaral ng ganito, tapos parang malabo ito kapag tapos ng paano natin i-repair to kabayan ha? Tingnan mo kabayan, no? Wala eh. Ito ay isang sa running board, yung kuan siya, para lowered siya, tingnan, plastic. So paano i-repair? Tingnan mo kabayan. I-repair ko to siya kabayan. Tanungin mo yung anak mo, anak, ano bang gusto mo? Mas maganda yung ganun eh. Mas maganda yung mayroong tanungin mo yung anak mo, kabayan. Hello kabayan, tatanggalin natin yung door panel niya kabayan sa Toyota Prius. So, halos ng Toyota halos lahat ganyan kabayan. Walang problema. Tapos tinanggal ko na yung cover, tapos yung kuha niya kabayan, medyo switch nandyan, tanggalin natin yan kasi may kuha sa loob niyan, may tornilyo sa loob yan. 1, 2, 3. So, sa taas, dalawa sa loob. Tapos pati na natin yan, tapos silain lang. Hindi ganun matibay niya kabayan. Saglit lang tanggalin. So, tanggal lang ganun kabayan, no? Ganun na kasimple tanggalin yung door panel. Yan ang sinasabi na decor panel, door decor panel sa Toyota. So, tapos yung side mirror, mayroong di ba? Mayroong wire diyan nakakonekte sa baba. So pag magpark kayo, ganun na kasimple, side mirror tanggal na agad, di ba? Andito ako sa abroad. Paano tanggalin yung handle ng door handle ng Toyota Prius kabayan? So lahat ng Toyota ganito kabayan. So yung kabayan, flower yan sa kabayan ha. Tanggalin natin yung cover, flower lang, ikutin natin. Tapos pagkatapos ng kabayan, talagang tingnan mo, so tanggalin natin yung plastic na yung cover na yung kabayan kasi mayroong nakakonekta na kung ano yung kabayan, kailangan binibili. Yung nakalock yan siya sa automatic na lock. Kabayan, mayroong wiring. So tanggalin natin yung wiring. Tapos pagkatapos ng wiring, may lock din siya sa handle. Kasi pag hindi mo maayos, yung lock na yan, wala, matatanggal yung handle. Pag bukas mo, automatic matanggal agad. So nakalock talaga yan siya. Yan o. Yung pera mo, magkapit pala tayo kabayan ng sticker kabayan. Tapos yan. So kahit doon sa order na yan sa kabayan, idikit mo lang. Yan. Mas maganda yung malaman. Yan ang sinasabi na kasi mahirap tanggalin din yan kabayan. Yung sa machine na pang tanggal. Kasi pag mano-mano yan, mahirap yan matanggal yung pintura din. Gumagastos ka ng pera na walang kwenta. Ganun lang pagtanggal. Sabihin natin na tanggal sa puti, sa loob, tapos dikit mo. So kailangan may clearance niya kabayan na kasi yun ang tutupiin natin. Mayroong mga sugal yan. Kailangan maganda yung pagkalagay din. Pero okay lang din yan kasi pwede mo namang yun sinasabi na alam mo namang tanggalin ulit. Basta wag lang matapos lahat. Yung dandahan pero lang. hindi may iwasan yan. Minsan maganda pagkakabit din. Talagang yung barkada din, yung makasama mo sa trabaho. Tapos nagsusugal. O kaya ilagay mo natin yung kabayan. Unang ilagay natin. Okay lang na mo. Kasi bago yung pintuan na yan eh. Second hand na bago. Tapos tinanggal yung sticker dati. Tapos yan kabit. Unang mong paglagay mo sa pintuan, unang ilagay natin yan bago tayo maglagay ng mga accessories para sigurado. So ito na yung topic natin kabayan. Yan ang unahin natin. Mas maganda. Yan ang first step. Nasa abroad ka na. Kunwari, nasa abroad ka na. Tapos, tikit natin. Nilalagay ko na nga yung rubber kabayan, no? Parang may rubber na yan. At least may pera ka ngayon. Dikit natin sa loob para siguradong hindi siya uuka. Ay, isip mo yung pera mo. Anong tawag yan? Yung siguradong hanggang isip ka na lang. Tapos sa baba na din. Pero niliha ko pala yan sa kabayan ng kailangan mag-500. 400. Tapos niliha ko ng 400 magpadala ka sa para didikit ng tapos siyempre may mga kapatid din matibay yung dikit so kailangan din natin tulad niya dikit pero dikit yun yung isipin natin kailangan sila unahin so, kailangan yun nga kabayan kailangan may clearance sa gilid-gilid
pwede ka magbigay. Bago mo ibaba, yan o. Bigay ka ng bigay. Kasi mahirap na yan pag nakabit mo na lahat. Katulad yan, nakabit lahat. Tapos mayroong kuwan pala, makita yung kuwan, hindi pwede. Kasi nasanay ka ayusin na natin yan. magbigay. Okay, maraming salamat kabayan. Yung sinasabi na yung kabaitan minsan, katangahan na rin minsan, yun nga sinasabi na kailangan unahin mo sa'yo, i-priority mo sa'yo. Pag nawalan ka, ang daming mawawalan. Yun sinasabi na di ba? So, ito, yun sinasabi ko ba yan? Saan na tayo? Yung sa akin kabayan, magpadala ko sa asawa ko. So, pag naubos yun, mag-message niyo yung asawa ko. So, magtatanong ako, ba't saan napunta? So, depende yan. Kabayan, yung ginagawa natin kabayan pala ay full skip plug-in 2023. Alam mo na kung ito, yung pormahan niya. So, ito, i-repair ko tong panel, saka repair yung bumper. Yung T-light bago basag yan. Ipakita ko sa inyo yung basag. Isipin mo din nga. Yan, basag yan. Pati molding. Kailangan molding niya sa gilid. So, ang presyo pala kabayan ng T-light dito, nasa 36,000 sa piso. May mga plano ka. Tapos hindi ko na sabihin kung magkano lahat yung repair. Basta yung ano to 36,000. I-compare natin sa piso. Yung T-light lang niya. Okay, salamat kabayan. Ipakita ko sa inyo yung plug niya. namalayan magkano na yung ipadala mo isang buwan, malaki na. Kailangan kontrolin mo para mayroon yun isang Yun dahilan tayo kabayan, no? 2020 model. Sa harapan tayo kabayan, marami tayong palitan. Sa kinabukasan. Yung plastic cover sa pangilalim. Yan, yung tawag yan. Hindi, depende kasi ng sa kasi may clinic. Yan, pati yung wala, naubos. Tapos padala na naman. Bumper, palitan na yung bumper. Yan. Maganda daw yung Hyundai Elantra na to. Ikaw din kawawa. Kasi BMW tayo kabayan 320i 2017 model. Bago yung pintuan na sikanhan, tapos i-repair natin yung panel bago yung running board. Yan. Sabihin natin sikanhan to kabayan ha. Yan. Ito may tama to kabayan. So i-repair natin yan. Isang kanan. Ang setting nito kabayan, i-setting mo natin to bago natin pinturahan. Tapos kapit natin to kasi i-repair natin yung panel. Yan, i-setting natin to dyan, tapos repair natin yung panel. Pero pag ikaw, may bisyo, dami kang bisyo, wala, yun. Saka repair yung bumper. Yung T-light bago basag yan. Yung sinasabi mo, kita ko sa inyo yung basag. Kung may bisyo ka din, tapos yan, basag yan. Pati molding. Pamilya mo, molding niya sa gilid. So, ang presyo pala kabayan ng T-light dito na 36,000. I-compare natin sa piso. Yung T-light lang niya. Okay? Alam mo naman na yung pinaghirapan natin ng pera yun ang sinasabi ko. Yun ang punto. So hanggang dito na lang kabayan yung mga pinag-usapan natin. Ayan, ito yung mga trabaho ko. Lahat ng mga sakyan, klase-klase ng sakyan. Pero dito sa TV kabayan, medyo bihira na yung GMC dito. Kadalasan, yung mga taho na GMC. Pero mayroong si Broly dito. Si Broly madami. Pero yung mga GMC na SUV, pick-up, truck, bihira lang. Pero mayroon din, pero bihira lang. Kadalasan dito ginagawa Toyota, Honda, Hyundai, Kia, yun kabayan, kadalasan. Okay, maraming salamat kabayan at huwag kalimutang mag-follow kabayan sa atong Facebook page at saka mag-subscribe sa YouTube channel. Maraming salamat kabayan. Ituloy-tuloy na panood kabayan sa mga ginagawa ko kabayan, madami kabayan. Ayan. So, yun ang i-share ko kabayan. Yun ang para sa akin kabayan Para sa akin lang yun. Pero depende na din sa inyo yung kabayan. Kasi iba-iba naman tayo
Hyundai Elantra kabayan, no? Tapos na. So pinalitan natin yung bumper saka yung mga pangilalim, yung fender skirt, pati yung lower plastic sa engine, yung cover sa pangilalim. Ito yung ilagay natin dito, lagyan natin ng silicone to, yung panel rapid banding. Kabayan, no? Ito kabayan, Toyota Prius Prime 2020 model. Grabing mahal pala ng wall ito kabayan. Yung emblem kabayan, no? Ito kabayan, 10,000 to sa piso kabayan. Ito lang, no? 10,000 sa piso. So ito yung sinabi ko kabayan sa Toyota Prius ha. So yung bumper, ito lang, kabilang side lang yan, ano, diba? Sa harapan. So pwede tayo magpalit ng kabilang side lang. Tapos yung kabila, i-repair natin yung kabila. So pipinturahan pa rin. Pero pag hindi mo na kailangan yung i-repair, hindi na kailangan pinturahan din. Sa taas hindi na kailangan, hiwalay siya. So tatlong hiwalay. Sa gitna naman ito. Ito kabayan, nasa 50,000 to siya kabayan, no? Ito lang kabayan, ha. Yan lang, yung grilla yan, ha. 50,000, ang mahal. Grabe, eh. Toyota yan kabayan, pero mahal pa rin. Tingnan mo, mahal po lang ito. 1,000 mahigit, oh. 1,140 nasa half. Malapit 50,000 nga. Oh, malapit 50,000. Yan lang. Yung logo nga 10,000. Grabing mahal kabayan. Yun lang. Yung bumper lang mura. Toyota Prius, yun yung gagawin natin. Ito kabayan, 2021 Toyota Prius Prime. So yung headlight bago yan. Ito yung binalitan natin. Yan. So yan. Yan. So ang halaga nito pa kabayan sa piso kabayan, no? Sa piso 100 mahigit kabayan. 100 mahigit. 100 murag 102,000 kasi 2,563 dollar eh. 2,563 dollar. Matay mahala na yan eh. Headlight pa lang yan, 100,000 na. Avant que la mauvaise herbe se monte la face, appelez Verdure, la solution écologique. Kabayan, ito pala ay Volkswagen kabayan, ha. So ang nangyari kabayan, ito mga bago na yan kabayan eh. Yung hood, bumper bago na yan. Ito yung ginagawa ko kabayan. Tapos ngayon ang problema, yung seat belt pinalitan natin. Tapos sa pangilalim ng seat belt, yung may sensor doon, so kailangan palitan din. So umabot na siya ng 28 Canadian dollar. So mga nasa 1.1 million na ang nagastos nito kabayan sa repair lang. Kasama na lahat. Ito mga bago na yan, pati yung shock sa hood, yung fender, yung bumper, yung pintuan, bago din yung pintuan eh. Ito mga bago na yan.
Tapos repair yung ito yung pintuan, repair yan yung panel repair din, tapos yung bumper yan. Tapos sa kabila yung fender, yun lang sa kabila. Ito sa taas hindi nakasama, bali ito lang nga side, yung bumper itong side, tapos paikot. Yung pintuan doon hindi nakasama, dalawang pintuan sa likod. So ito yung seat belt niya kabayan So ito yung seat belt niya. So pinalitan ko na yung seat belt ito yung problema. So tanggal na. Ito yung motor dito, ito. Bago na sana, nakabit ko na yan tinanggal ulit kasi yun nga, palitan ng bago. So grabing gastos, umabot na sa 1.1 million.